Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. And I know I'm not the same, my life is changed. And I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. And I know I'm not the same, my life is changed. And I wanna be with you, I wanna be with you. Magandang gabi po sa lahat at welcome po muli sa ating pong midweek service. Kumusta na po tayo? Kapag maasa ng bawat isa sa atin ay nasa mabuti pong kalagayan. At muli ating pong pasimula ng gawain po ngayong gabi sa pagdalangin. Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa itong biyaya sa buhay namin, sa mga araw na nagdaan. Panginoon, marami pong salamat dahil nairaraos namin bawat araw sa aming buhay, sa kabila na aming pong kalagayan ngayon na mahirap, gutom dahil po sa aming pong nararanasang pandemic. Subalit kami ay nabubuhay na maayos, Panginoon, dahil po sa iyo. At humingi kami ng patawad sa mga aming kasalanan, Panginoon. At ngayong gabi, tulungan mo kami na mag-aaral na yung salita. Bigyan mo po kami ng pangunawa, Panginoon, upang maunawa namin ang kahulugan na yung mga salita. At dalangin ko na ang tinig mo marinig, ang salita mo marinig, Panginoon. Mangusap ka sa bawat puso ng mga manonood po ng gawain ito. Thank you, God. In Jesus' name, Amen. So sa ating pong panahon ngayon, masasabi natin yung faithfulness ay isang katangian na nanganganib ng mawala, nanganganib ng hindi na makita sa tao dahil po sa ating pong kalagayan ngayon. Ang tao po kasi ngayon, tayo po ay nabubuhay sa panahon na kung saan maraming tao ang nagiging unfaithful na. Kaya saan ba natin makikita yung mga ganitong unfaithful sa marriage, sa relationship? Maaari yung asawang babae maging unfaithful sa kanyang asawa. Maaari din yung asawang lalaki maging unfaithful sa kanyang asawang babae. At maging sa mga politicians sa ating pong panahon ngayon, marami mga unfaithful politicians na. Nung panahon sila nangangampanya, ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang pinapangako na ganito ang gagawin nila pag sila naupo. Subalit, kabaligtaran sa nangyari kapag naupo na. So, alam po natin ang kalagayan ng ating pong bansa, nababaon po tayo sa mga ulat. Tayo ay patuloy na babaon sa utang dahil sa mga politikong imbis na manungkulan ng totoo, ay nangungurakot. Unfaithful servants. So may mga toong kwento din naman ng mga katapatan katulad ng aking pong napanood mga nakaraang buwan sa isang programa sa TV na kung saan ang mga sa isang game show na yon, yung mga PA ng mga artista ang naging sila yung mga guest on time na yon. Karamihan sa kanilang pinahayag na sila ay mga PA ng mga sikat na artista na nakarating na sa iba't ibang
bansa dahil sila ay dinala ng kanilang mga amo kapag nagbabakasyon, sinasama sila. So kahit ganun din trabaho nila, di ba? Nakakarating sila sa iba't ibang bansa dahil dinadala sila ng kanilang mga amo dahil nga parang reward sa kanila dahil sa kanilang katapatan. Loyalty Award, di po ba nakaka-relate po ba tayo? Alam ko marami sa atin nakakaalam na ito dahil sa mga nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya. Di po ba kapag ang isang manggagawa ay umabot na ng parang 5, 10 o 20 years, binibigyan ng Loyalty Award. At iba pa nga, meron parang pang benefits. So kinikilala yung kanilang katapatan. Marahil meron din mga kwento na tayong maririnig na sa kabila ng kanilang katapatan ay parang hindi nasusuklian, diba? Tayo rin sa ating sarili, meron din tayong mga kwento sa buhay natin na nagtrabaho tayo dahil sa nagpakita tayo ng katapatan ay merong nangyaring maganda sa ating trabaho. Ako po, maiksing testimony ko sa dati ko kong trabaho. Silang pa kung nagsimula lang po ako sa isang ordinaryong salesman hanggang dumating yung panahon na napagkatiwala ang humawak ng isang branch ng jewelry and watch sa lugar po ng Novaliches. Kung saan ang aming mga paninda ay mga mamahaling relo, mamahaling mga alahas. So, kung gugustuhin ko lang, di po ba, pwede mong makapagpalusot. Pero dahil nagpakita ng katapatan tayo sa amo natin, napagkatiwalaan tayong humawak. Marahil iba sa atin may kanyang-kanyang kwento din na kung saan nagpakita tayo ng katapatan doon sa ating pinapasokan at sinuklian din naman. Pero sabi ko nga kanina, meron din mga other side ng istorya ay merong mga tayong maririnig na kung saan nagpakita ng katapatan sa kumpanya pero at the end ay hindi nasukliya, kaya talagang sorry para sa kanila. At ngunit alam niyo po ba, employer talaga, iba-iba yan eh. Merong good, may bad. Meron akong isang kilalang employer na itong employer na ito, kapag nagpakita ka ng katapatan sa kanya, kahit maliit na bagay, makikita niya at susuklian niya yung katapatang ipinakita mo sa kanya. At sino pa ba ito? Walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. Dinawag ko siya employer dahil amo natin boss natin ang ating pong Diyos. Di po ba? Tayo po yung naglilingkod sa Kanya, kaya siya po yung boss natin, yung amo natin. Di po ba? Yung amo natin ay talagang bawat pagpapagal, susuklian niya ng ating pong Diyos. Kaya ngayong gabi, ang team po natin, Kingdom Fruit pa rin. At matatagpuan nga natin po yun sa Galatians 5:22 hanggang 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Di po ba? At ang pangpito doon ay faithfulness. So, nais pong mangaral sa paksa, faithfulness mula sa fruit ng Holy Spirit, faithfulness. So, faithfulness, the key for God's promotion. Ating pong topic ngayong gabi, faithfulness, the key for God's promotion. At nais kong gamitin bilang passage po natin yung Book of Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. Pero doon lang po tayo tututok sa verses 19 hanggang 30. Siguro po alam na natin to, yung tinatawag na the parable of talents. Yung talinhaga sa mga talento. So tatlong bagay na natin pag-usapan natin dito sa parable na ito. So tayo po handa na. Una-una sa ating pong paksang faithfulness, the key for God's promotion. Unawain muna natin siguro what is faithfulness. Maunawa muna natin ang kahulugan ng faithfulness. So what is faithfulness? Pag tinignan po natin kahulugan nito, ang sabi roon, the quality of being faithful, fidelity. The quality of being faithful,
fidelity. Sa dictionary naman po, .com, sabi doon, faithfulness, lasting loyalty and trustworthiness in relationships, especially marriage and friendship. Mula dun sa salitang lasting loyalty. So, faithfulness tumutukoy sa yung pangmatagalang relasyon, di po ba? Wedding ring, pamilyar sa mga ikinasal na, di po ba? May mga wedding ring. Kami po walang wedding ring kasi narimata po yung wedding ring namin. So, wedding ring. Ano bang sinisimbolo ng wedding ring? Wedding ring is a symbol of an unending love and faithfulness to each other. So, yung wedding ring is a symbol of unending love and faithfulness to each other. Kaya nga siya bilog. Kasi po ba, kaya siya bilog. Ibig sabihin kasi wala siyang katapusan. Walang katapusan na pagmamahal at katapatan sa bawat isa. So, pangalawang kahulugan po, pag tinignan natin ng faithfulness, the fact or quality of being true to one's word or commitments. The fact or quality of being true. Being true to one's word or commitments as to what one has pledged to do, proposes to believe. So, being true to one's word. So, sa akin po pagkaunawa rito, may papaliwanag ko po to sa salitang tumutukoy sa mga binibitawan nating salita. Tumutukoy sa mga salitang sinasabi natin. Diba? Kapag tayo po nagbibigay ng promises o nagko-commit tayo sa isang bagay, gaano katotoo, gaano kaseryoso yung sinabi natin. Di po ba? Halimbawa, pag meron kang ipinangako sa isang tao, gaano ka kaseryoso doon, gaano ka ka-faithful doon. Lalo na sa mga babaeng dalaga na nililigawan, di ba? Pag sinabing mahal kita, gaano siya ka-faithful nang sabihin yun. Di ba? Ito yung nagpapahayag ng mga kagustuhan natin. Di ba? Yung commitments po natin, promises po natin. Tayo po ba lang tayo magsabi sa Panginoon na tayo po maglilingkod sa Kanya, na tayo magsabi sa Panginoon na mahal kita, Panginoon? Gaano ba yun katotoo? Totoo ba yun talaga o char lang? Di po ba? So, mula sa mga kahulugang nabanggit ng faithfulness, na akin po nabanggit, lumalabas na dapat nating manuwaan na ang katapatan, ito ay dapat pangmatagalan. Ang faithfulness, ito ay isang panghabang buhay. Diba? Hindi yung parang sa ngayon faithful ka, bukas hindi na. So yung faithfulness parang pangmatagalan siya, di po ba? Sa kahit anong relasyon, lalo na sa ating pong relasyon sa Panginoon. Di po ba yung ating faithfulness sa Diyos? Di ba? Gaano tayo ka-faithful sa ating pong Panginoon. Sa ating passage, binanggit ko po kanina patungkol po sa parable. Fast track muna po tayo doon. Mababasa natin doon yung dalawang servant, yung dalawang servant na binigyan ng kanilang Panginoon ng talento. Yung isa 2, yung isa 5. Nung dumating ang panahon na bumalik amo nila, so sinabihan sila ng kanilang Panginoon ng good and faithful servant. Bakit po? Alam natin kahulugan ng talento kapag sinabi, talento tumutukoy po sa money, pananalapi. Diba? Ayon po sa Study Bible na ibig sabihin ng talent doon ay money. So itong tatlong alipin na binigyan ng mga ng talento ayon sa kanilang kakayahan, pinamahalaan. Diba? Itong dalawang ito na pinamahalaan ng talento o ng pananalapi, ginamit nila at pinamahalaan nila ng maayos kahit yung Panginoon na nagbigay sa kanila, yung amo na nagbigay sa kanila ay hindi nila kasama. Ibig sabihin, nagtrabaho sila, ginawa nila. Kaya nung bumalik yung amo nila, ang sabi sa kanila ng kanilang amo, good and faithful servant. So, yung time na yun sa New Testament, ang isang alipin, malalim
ang sakalit malalim ang kanyang commitment sa kanyang Panginoon, sa kanyang boss, sa kanyang amo. Kailangan ayusin mo yung trabaho mo. Kaya ito yung ginawa ng dalawang alipin. Nung pinamahalaan sila ng talento, tinrabaho nila. Kaya pagbalik ng amo nila, sabi ng amo nila, good and faithful servant. Naging tunay silang servant ng kanilang amo. Nagpapagawa po kami ng bahay. Kasalukuyan panahon na ginagawa itong bahay namin. Kapag wala yung foreman nila, yung mga trabahador, petik-petik talaga eh. Kaya sinabi ko dun sa foreman ko, pag wala kayong tao mo, petik-petik lang. Pero pag nandyan yung foreman nila, maayos magtrabaho. So, okay, wala tayong mga Kristiyano, meron ding binigay na kakayahan, may binigay na talento ang ating pong Panginoon. Maaaring yung talento niya ay patungkol sa pananalapi, maaaring talento niya ay patungkol po sa skills, kakayahan natin. Dapat nating manawa na meron pong dahilan ang lahat. So, kung tayo pinamahalaan ng Panginoon, maging tapat po tayo doon. Ang Diyos po natin, siya po yung amo natin na hindi natin nakikita. O ba? So, kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay maging tapat tayong gawin. Hindi natin siya kasama, pero nakikita ng Panginoon yung bawat ginagawa natin sa kanyang ubasan. Ang katapatan, may papakita po natin yan sa panahon na nag-iisa. Ibig ko pong sabihin na nag-iisa kahit wala kang kasama, di po ba? Kahit dumating yung time na hindi available yung mga kasama mo, gagawa ka pa rin, kikilos ka pa rin dahil merong tayong assignment sa Panginoon. Yun po yung masasabi ko pong kahulugan ng katapatan, panghabang buhay, pangmatagalan, o ba? Kapag nagpahayag tayo ng isang salita, gaano tayo kaseryoso. Kapag nagbitiw tayo ng mga promises, gaano tayo kaseryoso sa bagay na yun. Yun po yung kahulugan ng faithfulness. Ngayon naman po pag-usapan natin, why is faithfulness a key for God's reward? Sa ating pong paksang faithfulness, Matthew, sa ating pong passage, pasok po tayo sa passage po natin. Matthew 25 verses 19 to 30. Verse 19, basahin po natin. Verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Verse 22, and he also had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered me 2 talents. Here I have made 2 talents more. 23, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Verse 24, he also had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. But his master answered him, you weak and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers. At my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Sa parable of 10 talents. So sa kwento natin kapag inunawa po natin, parable, isang kwento na ginagamit ng Panginoon sa kanya pong pagtuturo. At ayon po sa ating pong binasa, na merong isang Panginoon sa lupa, nagmamayari
Maraming mga pag-aari na binigyan niya ng kapamalaan ng kanyang ilang alipin. Binigyan niya ng talento tumutukoy sa pananalapi. Sa iba, binigyan niya ng 2, yung isa binigyan niya ng 5, yung isa binigyan niya ng 1. So pagkabigay niya ng mga talentong yon, umalis siya. Pagkatapos ng mga mahaba-habang panahon, bumalik ang Panginoon upang ang kanyang mga alipin ay magbigay sulit. So dumating yung panahon ng pagtutuos. Binigyan niya ng 5, sabi gayon. Po ba, narito Panginoon ni 5, parang tumubo pa na 5 at ang higit pa. At ganun din yung 2. Di po ba, sabi doon, yung ibinigay mo pong 2 ay napalago nyo pa, nadoble niya, ng higit pa. Kaya doon sa 2, sabi ng kanilang Panginoon, sabi sa kanila, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." So doon sa 2 naging tapat, doon sa 2 alipin na naging tapat. So kinilala yung kanilang kasipagan, kinilala yung kanilang paggawa, dahil yung pinagkatiwala sa kanila talagang nililang nila, pinalago nila. Kaya yung pagbalik ng amo nila, natuwa sa kanila. Kaya anong reward sa kanila? Ito pa, mas dahil nagtapat kayo sa maliit na bagay, mas pamamahalaan ko kayo sa mas marami pang bagay. Kaya sabi sa kanila, "Well done, good and faithful servant." Pumasok ka. So napakagandang salita. So sobrang kinilala yung katapatan ng 2 ito. Sobrang kinilala yung kanilang pinakitang pagsisipag. Kaya ang ginawa ng kanilang amo naman, itinaas sila, pinromote sila, mas pinalawak yung hangganan nila, mas dinagdagan yung pagtitiwala. Diba? So, ganun talaga kapag nagpakita ka ng katapatan, nagpakita ka ng kasipagan, ang kasunod nun talaga, promotion talaga. So, magsisimula sa maliit na bagay, diba? Para maipakita natin yung katapatan. Hindi pwedeng magsimula sa malaki, di po ba? Minsan kasi tayo mga tao, nagiging choosy tayo, ayaw natin ng maliit lang, gusto agad natin ng malaki. Pero sa realidad na buhay naman talaga, wala naman talagang diretsong nandun ka sa taas, maliban kung galing ka sa pamilyang class A, di po ba? Talagang nandun ka. Pero kung nasa class B ka lang, talaga magsisimula ka sa mababa muna. Bibigyan ka ng sa mababang tungkulin, di po ba? At pakita mo din ang katapatan mo doon. Kapag nakita yung katapatan mo doon, syempre, makakaasa ka po ng promotion. Ganyan po sa buhay natin sa secular, di po ba? Nagsisimula sa mababa at ile-level up ka. Lalo na kapag nakita yung performance mo. So kanina nga po, nasabi ko yung sa kong maiksi kong testimony na sa isang ordinaryong trabaho, po ba? Nagpakita ng kasipagan, nagpakita ng katapatan, nakita ng amo ko sa pinagkatiwala niya kung humawak ng isang branch, po ba? Dahil nung panahon na yon, yung supervisor namin ay napilitan mag-resign, so ako'y napiling pumalit. So, kumbaga, parang sino ba ako? Hindi naman ako nakatapos ng kolehiyo para pagkatiwalaan ka. So, yung pinagagawa ng katapatan, ile-level up ka talaga, itataas ka. So, alam niyo po ba sa Diyos, napakahalaga ng katapatan? Alam po ba natin yung katapatan ay napakahalaga sa Diyos? Sa ating pong relasyon sa Kanya, napakahalaga ng katapatan natin sa Diyos. Unang-una, sa mga ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gaano tayo katapat? Po ba? Gaano tayo katapat doon sa bawat ministeryong pinagkatiwala ng Panginoon. Kung tayo pa ginagamit ng Panginoon bilang kingdom sower o title sa church, gaano tayo nagiging tapat doon sa bawat bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. Sa bawat sentimong pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, gaano tayo nagiging katapat doon.
sa pamilya natin, di po ba, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon bilang ama ng tahanan. Gaano tayo katapat sa ating pong asawa, gaano tayo katapat sa ating pamilya, paano natin sila pinoprotektahan, paano natin sila inaalagaan yung ating pamilya. So, yung katapatan, napakahalaga po talaga sa Diyos niya. O ba? Promotion ang gagaling mumula po sa Panginoon. At kapag ang promotion ang galing talaga sa Diyos, ang sarap po ng piliin. O ba? Sa atin po sa BCA, talagang yung proseso ay talagang pagdadaanan. O ba? Wala lahat sobrang respeto dito sa BCA, culture ng BCA ang sumunod sa proseso. So, yung mga nakikita natin pastor dyan, talagang dumaan po yan sa proseso nilang ng buhay nila. Meron tayong mga pastor na mga doctorate, di po ba? Pero pagdating nila sa BCA, kailangan nilang dumaan sa proseso. Lalayo pa ba tayo? Di po ba? Yung ating pong senior pastor dati sa San Jose, si Pastor Ezekiel, di po ba? Sa preaching niya, sa amin po sa BBI, sinasabi niya, iniehemplo niya ng dati, naglilinis siya, hindi pa siya nagpe-preach sa BCA Min, naglilinis lang siya. Sabi niya nga niya, marunong din ako mag-preach. So dumating yung panahon, di po ba? Nakita yung katapatan, nakita yung kanyang katapatan, di po ba? So nasa na po ngayon si Pastor Ezekiel, di po ba? So siyang matagumpay na church planter, di po ba? Ate pong Pastor Joel Salvador, di po ba? Graduate siya sa seminaryo. Pero pagdating sa BCA, hindi niya pwedeng dalhin yung titulo niya na graduate ako. Dumaan pa rin siya sa proseso. Nagkasama pa kami sa mga DC class sa BCA sa Star Mall. Dumaan siya lahat. Nag-BBA din siya kahit graduate na siya sa seminaryo. Kasi kailangan kang dumaan sa proseso para makita yung katapatan. Kaya ang katapatan, napakahalaga po yan sa paningin ng Diyos. Napakahalaga po yan. Kahit po sa ating simpleng tao lang, po ba, sa anumang relasyon, sa pagiging magkaibigan, sa life group, yung katapatan, napakahalaga po yan. Kasama po yan yung para maging matibay yung pundasyon ng anumang relationship, lalo na sa ating pong relasyon sa Diyos, yung ating pong katapatan. Amen po ba? Kaya, katapatan ng Diyos sa atin, di po ba, ay sobrang wagas. Kaya nga merong awitin na magtatapat sa habang panahon. Ganun po ang Diyos natin. Ang Diyos natin magtatapat sa habang panahon. Alam ko lahat tayo guilty pagdating sa katapatan. Ako rin po inaamin ko, guilty po ako talaga dyan. Po ba? Pero tinuturuan tayo ng Diyos. Pero pong sinabi sa Kawikaan Proverbs 28 verse 20, ang tapat na tao ay nananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Ulitin ko po, Proverbs 28:20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Yung nga po, ang tapat na tao ay nananagana sa pagpapala. Minsan, kapag nagmamadali kasi, nawawala yung katapatan. O kapag nagmamadali, lahat ng bagay sa buhay natin may proseso. Yung pag-unlad, may proseso. Di po ba? May proseso po yan. Hindi yan basta mamamadali. Kapag minamadali po natin yan, nawawala yung katapatan. Maging sa takbo sa gawain po ng Panginoon, kapag minadali po natin yung proseso, nawawala yung katapatan. Sa ating parable, ipinakita ng aliping ito, yung kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagpapalago ng talentong pinagkatiwala sa kanila. Yung pananalaping pinagkatiwala sa kanila, yung dalawang alipin na binigyan ng isa, dalawa, isa, 5. So, nung iwan sila ng kanilang amo, talagang pinaghusay nila, tinirabaho nila, pinalago nila. Kaya yung dumating yung panahon na magbibigay sulit na, ang sabi ng Panginoon, ng kanilang Panginoon, good and faithful servant.
So, tinatrabaho talaga eh. Diba? Yung katapatan, hindi may papakita ang katapatan kung wala kang gagawin. Hindi mapapakita ang katapatan kung hindi ka kikilos, hindi ka gagawa. So, ibig sabihin, yung katapatan talagang tinatrabaho siya. Amin po ba yun? Pero meron din may hindi kumilos. Ito ngayong isang binigyan ng isang talento. Mababasa natin kanina, binasa natin kanina sa verses 24 and 26 kung tutusin. Itong isang binigyan ng isang talento, ang ginawa niya, ibinaon niya. At nung dumating yung wala siyang ginawa, hindi niya ginamit, ibinaon niya lang. Nung dumating yung panahon na magtutuos na sila, magbibigay sulit sila sa kanilang amo. Inamin naman niya, di ba? Ibinalik niya. Pero hindi naging sapat. Yung umaming ka, nagsabi ka ng totoo, nagalutin ka, hindi naging sapat. Tinawag pa rin siya ng kanyang Panginoon na masama at tapat. Ibig sabihin nun, unfaithful. Diba? Hindi siya tapat. Ang kahulugan talaga ng unfaithful ay masama. Diba? So, dahil hindi niya pinaghusay, hindi niya tinrabaho, kaya nga sabi, sayang, parang sinayang niya kung binigay niya sa iba. Kaya nga sabi ng amo niya, kung binigay mo yun sa iba, parang tumubo pa ako. Pero nung ginawa niya, ibinaon niya lang. Kanya po ba, minsan hindi acceptable sa Diyos yung mga paliwanag natin eh. Kapag minsan na yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pag hindi tayo kumilos, hindi tayo gumawa, hindi sapat yung paliwanag, Lord, ganito po kasi. Gagets po ba natin? Minsan hindi tinatanggap ng Panginoon yung paliwanag. Ang hinahanap ng Panginoon, yung resulta ng gawa natin. Amen po ba? Yun ang tinitignan po ng Panginoon. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa isang bagay, ang hinahanap ng Panginoon, yung resulta. Minsan mga excuses, minsan mga paliwanag, hindi tinatanggap ng Panginoon. Sabi nga rito sa isang alipin na binigyan ng isa, hindi niya pinagyaman, binaon niya lang, tinawag siyang tamad at masama. So, tinatrabaho ng gusto para para tayong tawaging matapat ng Panginoon. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, tinatrabaho siya. Po ba? Hindi siya ibinabaon. Pag binigyan tayo ng Panginoon ng isang kakayahan, po ba? Huwag nating ibaon sa limot. Po ba? Huwag lang natin ibaon sa puso natin. Marunong akong, may talento ako, marunong akong umawit, marunong akong gumitara. Nasaan na? Ba't di mo ginagamit? Ang ibig sabihin lang, binabaon mo lang. So, hindi siya tutubo. Ibig sabihin, hindi mo siya ma-share sa iba. Po ba? Para makita ng iba. Para ma-inspire sila, makapag-encourage ka. So, hindi siya tutubo. So, pwede kang tawagin ng Panginoon na tamad at masamang alipin. Siguro hindi natin gugustuhin yun, di po ba? Kaya kung meron tayong mga kakayahan na binigay ng Panginoon sa atin, huwag natin ibaon. Paggamit po natin sa Panginoon. Huwag natin tularan ng isang alipin na binigay ng isang talento na ibinaon lang. Kaya kung ano mo yung binigay sa ng Panginoon, huwag mo ibaon. Po ba? Gamitin po natin, ihandog natin sa Panginoon. Po ba? Kung binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na sumuporta sa gawain po ng Panginoon, bigay po tayo. Di po? Huwag na natin ibaon sa bangko. Di ba? Patubuan naman natin para sa gawain po ng Panginoon. Kung binigyan tayo ng kakayahan, po ba? Huwag nating ibaon lang sa sarili natin. Di po ba? Binabaon natin sa puso natin. Alam naman natin meron tayo, pero ayaw nating ipagamit. So, po ba? Tularan po natin yung dalawang alipin. Di po ba? Yung storyang yun, parang akala natin parang gano'n lang, pero yung mga panahon na wala yung amo nila, itong dalawa nagsikap talaga, pinalago nila. Pinalago po nila yun. So maraming struggle din po yun. Di po ba? Pero nagsikap po sila, tinrabaho nila, at sabi nga nila, di po ba, sabi nga nung dalawa, ito nga po tumubo pa eh. Ibig sabihin nakinabang sila. Ibig sabihin, napakinabangan nila yung pananalaping pinagkatiwala sa kanila. So,
bigay po natin katapatan natin sa Panginoon. Yung pinas kung makita natin dito. Bigay natin ang katapatan natin sa Diyos. At kapag binigay po natin katapatan natin sa Diyos, po ba, maaring dito pa lang matanggap po natin yung biyaya po ng Panginoon. Maaring dito pa lang matanggap na natin yung bonus, yung pagpapala ng ating pong Panginoon. Iba pa doon sa muling paghaharap natin sa ating pong Panginoon. Po ba? O kapag ginawa po natin, ang sarap pakinggan, di po ba? Kahit sa ating pong sekular na buhay, kapag nagtrabaho ka ng maayos, di po ba? Minsan i-appreciate ka ng boss mo, po ba? Good job, di ba? Sabi ganun, good job, di po ba? Kaya magandang pakinggan yung salitang good job, di po ba? Yung maririnig po natin. So yung word na yon, nakaka-uplift, nakaka-boost, di po ba? Ng ating pong damdamin, dapat magpatuloy pa. Sa ating pong sarili bilang isang Kristiyano, ano kaya klaseng servant tayo ng ating pong Panginoon? Tayo ba, masasabi ba nating faithful servant tayo o unfaithful servant ng ating pong Panginoon? So, yung faithfulness, key siya para tayo po i-promote ng Panginoon dahil ang tinitignan po talaga sa atin ng Diyos yung ating pong katapatan. Amin po ba? So, yun po yung pangalawa. Pangatlo, tignan naman natin how we will show our faithfulness to God. Paano ba natin mapapakita ating katapatan sa Diyos or how to be a faithful servant of God. So, pag tinanong po natin sa sarili ito, kahit ako hindi ka rin alam paano ba diba, paano mo maging tapat sa Diyos. Lahat nga po tayo guilty po rito di po ba? Lahat tayo guilty sa salitang ito. At marahil magiging mga magigit na lingkod ng Diyos, guilty pa rin, di po ba? Pero sa passage po natin, yung dalawang binigyan ng talento, yung isa 2, yung isa 5 talento, ang ginawa po kasi nila, tinrabaho nila yung pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At yung pagtatrabaho yun, sabi ko nga, maraming struggle na pinagdaanin yun, marahil kung ating pahaba nating imagination. Kasi sabi nga, iniwan sila ng mahabang panahon. So, para mapalago mo yun, yung pananalapi, hindi yung ganong kadali. Pero tinrabaho nila, nagsikap sila. Alam niyo po ba talaga sa gawain po ng Diyos, talagang trabaho lang. Dapat itrabaho yung pinagkatiwala ng Panginoon. Kung pinagkatiwala ng isang life group, dapat itrabaho po natin ng maayos yan. Hindi pwedeng parang hocus-pocus lang. Hindi po ba? Walang hocus-pocus sa gawain po ng Diyos. Kasi lahat nga ng gawa natin nakikita ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya hindi natin pwedeng dayain magiging report natin sa Diyos. Kasi nga, kita ng Panginoon. Hindi po ba? Hindi natin pwedeng dayain yung magiging report natin sa Diyos. Kaya kung ano yung pinagkatiwala sa atin, dapat itrabaho natin ng mabuti upang pagharap natin sa Diyos, sabihan tayo ng Panginoon, good and faithful servant. So, binigay nila yung kanilang katapatan. Amin po ba yung dalawang alipin natin na binigyan talento? Masasabi kong binigay nila yung kanilang katapatan. Dahil nga, kahit wala yung boss nila, iniwan sila ng matagal na panahon, tinirabaho nila. Po ba? Tinirabaho nila, pinatubo nila, at sabi nga doon, pati sila nakinabang. Kaya ang sabi doon, nagtapat kayo sa maliit na bagay, in return naman, mas pagkakatiwalaan ko kayo sa mas maraming bagay. So kapag binigay yung katapatan, susuklian, lalo pa kaya sa ating po Diyos na makapangyarihan. Sa tunay na Diyos na may kontrolan lahat, nagmamay-ari ng lahat. Kapag binigay natin ang ating pong katapatan sa Diyos, hindi pwedeng hindi susuklian ng Panginoon yung ating pong katapatan sa Kanya. Ang katapatan, mapapakita natin sa patuloy na paggawa natin sa karyaan po ng Panginoon. Trabuhin lang po natin mga bagay na pinamahala ng Diyos sa atin. Po ba? Trabaho tayo ng maayos. Po ba? Regardless ano man sitwasyon na meron po tayo. Po ba? Sabi ko nga po kanina, minsan yung mga excuses, minsan yung mga alibay hindi tinatanggap ng Diyos.
Diba? Ayon dun sa ating parable, yung isang binigyan ng isang talento, di po nasabi ko nga po kanina, kung babalikan natin, nung nagbigay sulit na, di ba, inamin naman niya kung anong ginawa niya, hindi naman niya itinago sa amo niya, pinakita niya, ibinalik niya ng buo, pero hindi naging katanggap-tanggap yun. So, hindi minsan yung mga alibay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, maging tapat, kung sa tanong ng paano ba tayo magiging tapat, mahirap talaga eh. Sabi ko nga lahat tayo guilty. Pero kapag nasa atin ang banal na espiritu, tutulungan pa tayo ng banal na espiritu maging tapat. Kaya nga po yung fruitfulness, yung po yung ikapitong bunga ng Holy Spirit sa ating pong sa tempo natin na kingdom fruit sa Galatia, yung chapter 5 verses 22 to 23. O ba ikapito doon, but the fruit of the Spirit, ang ikapito doon ay faithfulness. So, para maging upang mahayag yung faithfulness sa buhay natin, kailangan yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay po natin. Kailangan yung paggalaw ng banal na espiritu sa buhay natin. Kasi kapag nasa atin po yung presence ng Holy Spirit, nananahan ng banal na espiritu sa buhay natin, ang bunga nun, na isa sa bunga nun ay katapatan. Tutulungan tayo ng banal na espiritu na maging tapat. Unang-una, maging tapat sa Diyos, maging isang tapat na tao, maging isang tapat na lingkod ng Panginoon. Kaya hayaan natin yung banal na espiritu ay manahan sa buhay natin. Dahil sa ganang atin lamang, hindi natin kayang maging tapat. Maliban kung ang apelyido mo ay tapat. Pero spiritually speaking, hindi natin kaya talaga. Kaya kailangan po natin. Di ba? Kung tayo po wala pa sa Panginoon, yung faithfulness napakahirap makita sa atin. Di ba? Magiging faithful lang tayo kung sinusuklian yung faithfulness natin ng ating kasama sa buhay. Pero kapag hindi sinuklian, di ba? Hindi ka na rin magiging tapat. Kasi ito po ba, ganun ang labanan eh. Ganun ang labanan sa sanlibutan. Hindi ka na rin magiging tapat. Diba? Ganun tayo. Pero yung bunga ng faithfulness ng banal na espiritu, kakaiba siya eh. Diba ba? Yung bunga ng faithfulness ng banal na espiritu, tuturuan tayo talagang maging tapat sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Dahil pagkilos yun, bunga yun ng banal na espiritu. Yun ang gumagalaw sa buhay natin. Kaya kahit may anong pagsubok, anong problema, di po ba, binabalik tayo ng Holy Spirit na maging tapat pa rin. Baba, napapansin natin, minsan parang give up na tayo, parang ayaw na natin maging faithful, di po ba? Pero binabalik tayo dahil nga pa sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya lagi nating hingin manatili sa presence ng Holy Spirit. So para maging tapat tayo, kailangan po natin ang banal na espiritu sa buhay natin dahil nagbubunga ito ng pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalaga, yung faithfulness. Maging faithful tayo sa buhay natin. Hebreo 10 verse 23, sabi roon, Hebreo 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sabi roon, ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. So dito po tayo magtatapos sa salitang ito. Ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Bakit? Dahil tapat ang nangako. Sino bang nangako? Ang ating pong Diyos na makapangyarihan. So yung para huwag mag-alinlangan, ingatan natin matibay yung pagkakilala natin sa ating pag-asa. Dahil ang nangako naman, po ba, ay tapat. Amen. So para maging tapat tayo, maipakita natin yung katapatang yon. Huwag tayong bimitaw doon sa pag-asa. Hope. Huwag natin bitawan yon dahil ang nangako ay Diyos na makapangyarihan. So yung pinaskip pong share, faithfulness, the key for God's promotion. Passage po natin, Matthew 25 verses 14 to 30. Ang binasa lang po natin, 19 to 30. The parable of talents, tinalaki natin, uno, what is faithfulness?
Pangalawa, why is faithfulness a key for God's reward? Pangatlo, how we will show our faithfulness to God or how to be a faithful servant of God. Ngayong gabi ba, ano klaseng servant ba tayo ng Diyos? Unfaithful servant of God or faithful servant of God? Hallelujah. So, nais ko pong manawaan natin gabi, conclusion po natin, we all believe that our Lord Jesus Christ will coming back again. My prayer is when that time comes, may He find us living in righteousness and in faithfulness. Let us choose to stay in the presence of God so that the Holy Spirit will keep us a faithful servant. So that may we all hear these words when we meet Jesus Christ. Well done, good and faithful servant. So, marami pong salamat. Yan pong nais ko pong i-share sa inyo. Katapatan. Tulungan tayo ng Diyos maging tapat sa ating pong buhay. Turuan tayo ng Diyos maging tapat na anak ng Diyos. Turuan tayo ng Diyos maging tapat na lingkod ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa salita mong nahayag sa amin ngayong gabi. Naamin namin, Diyos, lahat kami, Panginoon, ay guilty po sa bagay na ito. Sa ganang amin, Lord, hindi namin kayang tunay na maging tapat sa iyo. Tulungan na po kami. Humihingi kami ng patawad sa mga panahon, oras na nalalabis namin ng katapatan mo sa buhay namin. Patawarin mo kami sa mga panahon na hindi kami nagiging tapat sa iyo sa kabila nun. Ikaw naman, Panginoon, ay nagtatapat sa buhay namin sa bawat panahon ng aming pong buhay. Panginoon, ayaw namin matawag na masama at tamad na lingkod. Ang nais namin, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo ay marinig namin mga salitang, well done, good and faithful servant. Lord, maraming ups and downs sa buhay namin, Lord. Salamat dahil hindi mo kami hinahayaan, hindi mo kami binibitawan. Panginoon, manahan patuloy sa buhay namin ang banal na spirito upang sa ganoon ay magbunga ng katapatan sa buhay namin, katapatan na maging tapat sa aming pong relasyon sa iyo. Salamat, Lord, at bless mo ang bawat nakinig ngayong gabi. Hallelujah. Kung sila po yung napapanghinaan, palakasin mo po, God. I speak, Lord, victory, encouragement sa bawat isa. Hallelujah. Panginoon, sa buhay namin ito, wala po kami ibang inaasahan, kundi ang pangakong walamang, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Maraming pong salamat sa iyo pong papuri, kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Palayo po tayo ng ating pong Panginoon. Magkita-kita po tayo sa darating na linggo sa BCA sa Pampalay.